Hi guys, swerte, nakahiram tayo ng, ayan, nakikita nyo, Winner X sa bayaw ko. Yung bayaw ko, ang daming, daming motor eh. Ayan, ito yung, ano bang tawag dito? Yung parang racing edition nila. Yung, ayan no, white, blue at saka red. Yan yung pinaka-rare na kulay. Ayan, konting specs tayo kasi ito naman, ano na eh. Alam nyo na, di ba? Matagal nang lumabas to eh. So, ang makina niya, syempre, 15.4 horsepower, 4 valves, dual overhead cam. Parang sa ano din, sa Supra GTR at saka sa RS. Pero iba na to ah. Parang medyo chinun down yung ano niya eh, yung horsepower. Naging 15.4, parang mas mataas yung ano eh, RS at saka Supra. Yun. Pero ibinalance naman sa fuel efficiency kasi based sa Honda, nasa 52 or basta nasa 50 plus kilometer per liter eh yung kanyang fuel efficiency. So okay lang kung ganun yung trade-off. Hindi mo naman kailangan ng sobrang bilis sa ganitong 150cc segment eh. Yun. So para sa akin, okay yun. So ayun, naka-Nissin din siya sa harap. Yan. Ugaling-ugali ng Honda yan eh. Nissin yung ginagamit nila. Yun nga lang, ano lang, single piston lang eh. Oh. Minsan kasi ano eh, dalawa eh. Mas maganda sana yun eh. Pero sapat na yan. Ganon din sa likod. Ayan, Nissin din oh. Hindi ko sure kung ano eh, yung pipe na ito kung stock eh. Kasi mahilig mag-modify yung bayaw ko eh. Ayan siya. Yan, yung gulong sa likod. Medyo makapal, 120 siguro to. Hindi ako sure eh. Pero parang 120, medyo mas makapal siya ng konti kumpara sa ibang underbone. Ayan, naka-monoshock din. Ayan. Ito ring shifter, hindi ko alam kung stock to kasi minsan yung sa Honda may ano eh, may back pedal. Basta meron pa yung sa likod, yung pang upshift or downshift depende sa model. Ito ano eh, ang ganda eh, shift. Pero mukhang stock. Ganda ng shifter niya eh. Ayan, liquid cooled. Ayun yung radiator. Tapos keyless na din siya. Ayan oh. May ba to? Ayan, may USB charging port pa. Tingnan natin yung panel. Actually, di ako sanay gumamit ng mga ganitong motor eh. Ayun siya. Hindi ko lang sure kung nakikita. Ayan, may tachometer. Yun yung the usual, tachometer, gear indicator, odometer, may oras din. Parang wala siya nung ano, yung parang indicator ng ano, fuel efficiency or hindi ko lang alam. Ayoko kasi masyadong kalikutin eh, mamaya di na kami makauwi. So ayan siya. Yung design niya parang sa sniper ano. Ayan oh, yung may ganyan. So ayan, proceed na tayo sa testing. Yung riding posture niya, sobrang upright. Kaya kung iniisip mo yung sakit ng likod mo, comfort, wala kang paproblemahin dito. Para ka lang naka-scooter. Ayan o. Ang problema ko lang, maikli yung ano niya, yung handlebar niya, medyo maikli ng konti.
medyo malikot kasi sanay ako sa mga naked eh, medyo mahahaba. Yun, medyo nalikutan ako sa kanya. Pero kasi hindi naman ako sanay sa ganyan. Yung mga sanay dyan, bali wala yun sa kanila. Tapos ito pa yung isa kong problema. Ito, yan nga, yung signal lights niya nasa ilalim, tapos busina niya nandito sa gitna. Nakakalito pag first time mong gagamitin, lalo na pag sanay ka na yung turn signals nandito sa gitna kaysa nandito sa pinakailalim. Yun. Tapos yung performance niya, maganda siya guys. Gusto niya yung nire-rev siya. Parang mas gusto niya nasa 5,000 mahigit. Yung Gixxer kasi komportable yun sa 4,500 RPM. Eto, nung nasa 5th gear ako kanina, gusto niya nasa 5,000. Pagka mababa yung RPM, parang parang siyang patay. So ganun siya. Medyo para siyang Raider, ganun. Pero mas may hatak. Mas may hatak ng konti ito. Mas torque ito kaysa sa Raider. Pero mas mabilis ang top speed nun. Tsaka 18 horsepower yun. Ito, 15.4 lang. Yun nga lang, nakabalanse naman to sa fuel efficiency. 50. Halos 52 kilometer per liter yung kanyang consumption. Tapos meron pala siyang sleeper clutch. Ano yun na pag nagda-downshift ka, medyo hindi mo masyado mararamdaman. Hindi kagaya pag walang sleeper clutch, kailangan mo mag-rev matching. Eto, kahit hindi na. Yun, hindi siya masyadong drastic yung pagbagal. Mas okay siya. Yun. Tapos, ang gaan niya, ang dali niyang i-maneuver kahit may angkas ka. Pag sanay ka na sa mabibigat na motor, sobrang gaan nito, para siyang e-bike. Yun. Tapos suspension niya, ang lambot. Hindi ko alam kung stock to or in-adjust or dahil may angkas ako. Pero ang lambot niya kasi may nadaanan kaming off-road eh. Malambot siya. Hindi siya kasing lambot nung adventure bike, yung CB150. Mas masarap gamitin yun sa off-road eh. Hindi naman kasi ito pang off-road eh. Pero malambot siya, manageable yung lubak. Yan, yung upuan niya, stock pa naman yata to. Ang lambot. Pwede to talaga sa sa long ride. Ayan o. Ito, nilagay na yata to ng bayo ko. Ang ganda, hindi ganyan stock niyan. Ayan, nahirapan lang ako sa side mirror kasi ang liit. Pinalitan. Hirap na hirap ako. Ayan, so ano masasabi ko? Ang ganda. Ganda niya overall. Lalo na sa mga beginner. Sobrang beginner friendly. Hindi ganun katapang yung makina. Tapos napakagaan pa. Hindi siya intimidating. Ayan, ang baba lang ng upuan niya. Ayan. So ayun lang guys, ang init na kasi dito eh. Ang favorite ko dito yung yung riding position. Wala kang ngalay, wala kang sakit sa likod. Pwede pang long ride. So ayun. Thanks for watching and see you on my next video.